Iklap muna sa ating mga kamay. Ayan. Excited na ba? Ayan, ng ating Panginoon. Yes, Lord. Tumawid at magpuri sa'yo, aking tulong sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka. Lord, hallelujah. Sagat-sagat at ang nararamdaman namin sa inyo ngayong araw na ito. Amen. 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 Tapos tayo sa panalangin. Yes, Lord, hallelujah. Amen. Blessed po ba ang lahat? Amen. Sino po ang excited sa Panginoon? Amen. Meron po tayo sumigaw ng hallelujah. Amen. Napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos dahil tayo dinala muli upang makapagsamba at makapagpuri sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Magkamayan po muna tayong lahat at batiin natin ang ating mga kapatid. Salamat kapatid na nandito ka. Amen. Hallelujah. Amen. Kamay na maganda rin tayo lahat. Amen. Hallelujah. Bless na bless ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Hallelujah. At samahan niyo ako, mga kapatid, na papurihan ang ating Panginoon sa oras na ito. Amen. Hallelujah. Muli, isang sigaw ng hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Jesus, hallelujah. Shara babakande, shara babakaya, Lord. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Lord, hallelujah. Narito muli kami, Lord, hallelujah, upang papurihan ka, Panginoon, Lord, hallelujah, Jesus, hallelujah. Lord, ikaw lamang ang dapat
hallelujah. Lord, salamat sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord, hallelujah. Dapat ikaw lamang, Ama, ang dapat papurihan, sambahin sa oras na ito, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, hallelujah, in Jesus' name, hallelujah. Lord, hallelujah, patuloy kaming tumutulog sa iyo, Ama, sa oras na ito, Lord, hallelujah. Sa aming mga nagawa naming mga kasalanan, Lord, hallelujah. Sa isip man, sa salita, Lord, hallelujah. Ito man po'y sinasadya, ito hindi, Lord, hallelujah. Lord, itinutulog po namin ang iyong kapatawaran, Lord, hallelujah. Lord, patuloy kaming tumutulog sa iyo, Lord, hallelujah. Na ang bawat isa na naririto, Lord, hallelujah, ay hinihingi ang iyong kapatawaran, Lord, hallelujah. Sa banal mong Espiritu, Ama, Lord, hallelujah. Ikaw ang naglinis sa bawat isa sa amin, Lord, hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. Lord, sa oras na ito, Lord, hallelujah. Patuloy po kaming nananalangin, Lord, hallelujah. Lord, salamat, salamat, Ama. Salamat, Lord, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, Lord, hallelujah. Salamat, Lord, sa buong isang linggo, iningatan mo po kami, Lord, hallelujah. Salamat, Ama, sa mga biyayang pagpapala mo, Lord, hallelujah, na ipinagkaloob mo sa bawat isa, Lord, hallelujah. Lord, ikaw lamang, Ama, ang aming pinapasalamatan, Lord, hallelujah. Ikaw lamang, Ama, ang karapat-dapat sa buhay namin, Ama, Lord, hallelujah. Na ikaw lamang, Ama, Lord, hallelujah, ang dinadakilan namin, Lord, hallelujah. Lord, hallelujah, Jesus, hallelujah. Patuloy po kaming humihiling sa iyo, Ama, Lord, hallelujah. Lord, hallelujah, sa gawain mong ito, Lord, hallelujah. Dalangin po namin sa iyo, Lord, hallelujah. Ikaw po ang manguna sa gawain mong ito, Lord, hallelujah. Mula sa umpisa, Panginoon, hanggang sa matapos, Lord, hallelujah. Lord, maghari ka, Panginoon. Ang iyong banal na presensya, Panginoon, ay makasama namin sa oras na ito, Lord, hallelujah. Lord, hinihiling po namin sa iyo, Lord, hallelujah, na ang gagamitin mo, Lord, hallelujah, na maghahayag ng iyong salita, Lord, hallelujah. Lord, ingatan mo po siya, Lord, hallelujah. Itago mo po siya sa iyong likuran, Lord, hallelujah, upang ang ikaw lamang makita sa buhay niya, Panginoon, Lord, hallelujah. Lord, ikaw ang makahayag sa buhay niya, Lord, hallelujah. Lord, ang bawat isa na nakikinig, Lord, na kanyang bibig kasing yung banal na salita, Lord, hallelujah. Lord, buksan mo ang spiritual ears, spiritual eyes, at spiritual heart ng bawat isa, Lord, hallelujah, upang ito po'y maisagatuparan, Lord, hallelujah. Ang mga narinig nilang mga banal mong salita na ihahayag sa araw na ito, Lord, hallelujah, ay magamit nila, Lord, sa mga pang-araw-araw na buhay, Lord, hallelujah. Lord, ikaw lamang ang may taas sa buhay ng bawat isa na naririto, Lord, hallelujah. Lord, ang lahat ng gagamitin mong worship team, Lord, hallelujah. Lord, ikaw ang mahayag, ikaw ang magkita sa buhay nila, Panginoon. Lord, itago mo rin sila sa iyong likuran, Lord, hallelujah, upang ikaw lamang, Ama, ang makita sa buhay nila, Panginoon, na sila na rin po ay gagamitin mong magsilbi, Lord, hallelujah, ng iyong banal na presensya, Lord, kasama nila, Lord, hallelujah, upang maihayag po ang nais mo, Panginoon, sa lugaring ito, Lord, hallelujah. Lord, ang lahat ng ito, Lord, hallelujah, hinihiling po namin sa iyo dahil wala po kaming kayang gawin kung wala ka sa bawat puso ng bawat isa, Lord, hallelujah. Turuan mo po ang mga puso ng bawat isang mga kapatid namin na magkaroon ng kapatawaran, Lord, hallelujah. Lord, tulungan mo po ang mga kapatid namin na nananalanig, Lord, hallelujah, na paglalamin ng mga puso
nila kayo, Lord, hallelujah, sa kanilang buhay spiritual, Lord, pagdating ng panahon, Lord, hallelujah. Lord, hallelujah, patuloy kaming dumadalangin sa iyo, Ama, na wala kaming kayang gawin kung wala ka sa bawat isa sa amin, Lord, hallelujah. Lord, dalangin din po namin ang bansang Pilipinas, Lord, hallelujah. Lord, hallelujah, pagpalain mo ang bansang Pilipinas, Panginoon, Lord, hallelujah. Lord, ang mga ginagamit mong lingkod mo, Lord, hallelujah, na sila po ang ginawa mong mahayag at sila po ang ginamit mong mamuno sa aming bansa, Lord, hallelujah. Ang lahat ng lingkod mo, Lord, hallelujah, na mula sa Presidente, Vice President, at sa mga Senado, Lord, hallelujah, na sila po ang namumuno para sa katahimikan at kasaganaan ng bansang Pilipinas, Lord, hallelujah. Maghari ka, Ama, sa buhay nila, Panginoon, hallelujah. At masunod po nila ang nais mo, Lord, hallelujah. Sa kapayapaan ng bansang Pilipinas ay ikaw ang manguna, Panginoon. Jesus' name, hallelujah. Lord, patuloy kaming tumutulog sa iyo, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Ang aming bansang Pilipinas na marami pa pong alalahanin mga kaguluhan na hindi po nagkakaunawaan ng mga namumuno, Lord, hallelujah. Ikaw po ang pumagitna sa kanila, Lord, hallelujah. At ikaw ang makita sa kanilang pamumuno, Panginoon, hallelujah. Lord, mula sa kataas-taasang presidente hanggang sa kabababaan ng maglingkod sa bayan namin nandito sa bayan ng Santa Cruz, sa Barangay Ginabon, Lord, hallelujah. Lord, maghari ka sa bawat namumuno ng aming lugar, Lord, hallelujah. Lord, ikaw ang makita sa buhay nila, Panginoon. Lord, ikaw ang makita na ang kalooban mo, Panginoon, ang siyang maghari, Panginoon. Kapayapaan, kasaganaan ng mga nasasakupan nila, Panginoon, ay siyang makakamtan nila, Lord, hallelujah. Lord, hallelujah. Lord, ipinagkakatiwalan namin sa iyo, Lord, hallelujah. Ang lahat ng mga plano mong ito, Lord, hallelujah, na ikabubuti sa aming bansa, Lord, hallelujah, ay ikaw ang manguna, Panginoon. Ganon din po ang bayang Israel, Lord, hallelujah, na siya mong pinili, Lord, hallelujah. Lord, gabayan mo po ang bansang Israel, Lord, hallelujah, na patuloy ikaw ang maghari sa bansang iyon, Lord, hallelujah. Lord, alam kong hindi mo hahayaan ang mga anak mong naroon, Lord, hallelujah, na sila'y mapahamak, bagkus sila'y magkaroon ng kapayapaan at kaligtasan ng bawat isa sa kanila, Lord, hallelujah. Lord, patuloy namin itinutulong sa iyo ang bansang Israel, Lord, hallelujah. Nawa na mas marami pa pong makakilala sa iyo, Ama, at ilayo mo po sa mga kapahamakan, Lord, hallelujah. Nawa, Lord, ang mga bansang umaapi sa bansang iyon, Lord, hallelujah, ay magkaroon ng pag-ibig bawat isa sa kanilang kapwa bansa, Lord, hallelujah, na ikaw ang maghari, Ama, sa bawat bansa na umaapi sa bansang Israel, Lord, hallelujah. Kaya sa oras na ito, Lord, hallelujah, patuloy kaming tumutulog, umaasa sa iyo, Ama, na ang pangako mo sa amin, Lord, hallelujah, na ang lahat ng maniniwala sa iyo, Ama, at sumasampalataya, Lord, hallelujah, ay hindi mo iiwan, Lord, hallelujah. Lord, hallelujah. Alam ko po na nandiyan ka sa kabilang namin, Lord, hallelujah. At naririnig mo po, Lord, hallelujah, ang lahat ng mga dalangin namin ay tinutulog sa iyo, Panginoon. Lord, hallelujah. Tulungan mo po kami, Lord, hallelujah. Patuloy kaming tumutulog, Lord, hallelujah. Napalakasin mo po ang bawat isa sa amin, sa aming mga kahinaan, Panginoon, hallelujah. Lalo na po ang iyong lingkod, Lord, hallelujah, na may minsan pong ng pamanghihinaan, Lord, hallelujah. Subalit nandiyan ka, Lord, hallelujah, upang palakasin, Lord, hallelujah, ang aming mga kahinaan, Lord, hallelujah. Lord, alam po namin ang mga pagsubok na itong
Lord, hallelujah. Lord, hallelujah, patuloy kaming tumutulog, Ama. Na anuman pong mga alalahanin namin, Lord, hallelujah, sa bawat isa na naririto ngayon, Lord, hallelujah. Lord, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat. Lord, ikaw ang maghari sa bawat buhay namin, Lord, hallelujah. Lord, ikaw ang mahayag sa buhay namin, Lord, hallelujah. Pagkalabing mo nga mapuso namin, Lord, hallelujah, na sumamba sa iyo, Panginoon, hallelujah. Lord, hanapin ka namin, Lord, hallelujah. At ikaw ang aming kalakasan, Lord, kung kami nangihina, Lord, hallelujah. Lord, hallelujah, patuloy akong tumutulog sa iyo, Ama. Nasamahan mo kami sa lahat ng pagkakataon, Ama. Dahil ikaw lamang, Ama, ang aming pag-asa sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Lord, hallelujah. Kami po'y tumutulog na nanalangin sa iyo, Ama. Kaya sa oras na ito, Ama, muli po kaming nagpapasalamat sa iyo, Ama, na ikaw lamang ang manakila, maparangalan, at mahayag sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord, hallelujah. Ikaw lamang, Ama, ang maparangalan, may taas sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Praise God. Hallelujah. 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 Ayan. Hallelujah. Ayan. Maraming salamat sa dakilang pag-ibig niyo sa amin, O God. Nararapat nga po na kayo'y aming papurihan at sambahin ng walang humpay. Amen. Ayan. Ready na bang sambahin at papurihan ng ating Panginoon? Ayan. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah, 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 hallelujah,
5 verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo ay mamatay para sa atin habang tayo ay makasalanan pa. Amen. So mga kapatid, ang katang ito po ay paalala sa atin ng krus ng Kalbaryo na ang pag-ibig ni Jesus ay hindi lamang po salita kundi buhay na inialay. Amen. Dahil sa kanyang sakripisyo, tayo napatawad, napalaya, at may pag-asa walang hanggan. Amen. So habang inaawit po natin ito, lumapit tayo sa kanya. Lumapit tayo na may pasasalamat, pagpapakumbaba at pagsamba. Ipahayag po natin mula sa ating puso ang dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Amen. Pagkasabi nga po, dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Amen. Hallelujah. Ipikit na po natin ang ating mga mata. Pag-ibig mo, lahat ay iyong basahan, magdaragdag kabiguan. Ikaw may nawagin, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na sambahin walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo.
buhay po namin, Lord. In Jesus' name, amen. 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 Sige po. Inaanyayahan ko kayo na tayo uli kayo. Samahan niyo po akong manalangin muli. Hallelujah. Ang ganda po ng ating mga ibanit. Hallelujah. Umpisa pa lang. Sa Bensagana. Bandang mali sa sabihin natin, nais ko ang presensya mo, aming Panginoon. Hallelujah. Amang banal aming Diyos na mga Panginoon na tunay nga Lord na napakabuti mo. Hindi namin kayang ilarawan ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa sa amin. Pero ang kaya lang namin sabihin, mapaabot sa iyo, Panginoon, na napakabuti mo, kundi magpasalamat sa iyo at purihin ka. Hallelujah. Kaya ngayong araw na to, ngayong umaga ito, Panginoon, ang pagsama ng iyong banal na Espiritu, ang kailangan po namin. Binubuksan po namin ang aming puso, ang aming isipan para sa mga salitang iyahayag mo ngayon. Hallelujah. Mapagpala naman. Kaya ano po Lord na baguhin mo ang aming puso, ang aming kaisipan sa pamamagitan ng mga salitang naririnig namin na nanggagaling sa iyo. Kasihan mo ako, Panginoon, ang banal na Espiritu, ang siya magbigay ng lakas, ng karunungan, ng mga salitang lalabas mula sa aking bibig. Salamat po Lord, salamat. Sa iyo lamang ang pinakamataas ng papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat po magsabi ng Amen! Hallelujah! Ayan, ganun. Kaya hindi na sabing pumalakpak, papalakpak talaga tayo. Kasi nakasanayan na po. Di ba? Sa bahay nga eh. Kung ikaw ay palasigaw sa bahay, kahit konting problema, nakasigaw ka. Kasi nakasanayan mo na eh. Konting problema, nakasigaw. Di ba? It is sa church. Dahil nakasanayan na natin, na lagi mong malakpak, kahit hindi sabihin na naglilig, talaga automatic papalakpak na po tayo. Sana ganun din tayo. Sanayan din na. Sana, hindi lang po yun. Sana sanayan din po natin ang ating sarili, na malayo na sa anumang pamumuhay o naging kaugalian ng mundong ito. Di ba? Sanayan po natin. Kaya nga pong naging topic po natin nung una, sa ating pong main verse, sabi na, huwag niyong tularan ang pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Di ba? May natandaan po ba kayo? Pero sana may natandaan po kasi kayo. Kasi kung hindi po natin kung ating pong babalikan yon, hindi tayo matatakot. Hallelujah. Kaya, handa na po ba kayo? Amen. Sana kung meron po kayong baong-baong na mga negatibong bagay na dala ninyo mula at nanggaling sa tahanan nyo at daladala nyo ngayon, ipagkatiwala nyo muna sa Panginoon yan. Amen. Mahirap pagsamahin. Sabi nga, mahirap pagsamahin ang langis at tubig. Di ba? Amen. Hallelujah. Doon po tayo muli sa topic po na ating pinag-aaralan, yung kung sa aklang ng Roma, chapter 12, verse 2. Yun din po, muli po babasahin natin. Amen. Sige po, sabay-sabay nga po natin basahin. Huwag ninyong tularan ang mga pagkumagali. Hayaan ninyong kayo ng Diyos ayaw na maluksan, Pagpapalo ng iyong mga isip. Upang makalaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na nakalugod-lugod sa kanyang maningin. Amen. Hallelujah. Kung mararamdaman po natin kung ating pagninilay-lalayan, kung ating nanamnamin, itong salitang ito ay isang paalala, isang panawagan.
Di ba? Ang sumulat po nito si Apostol Pablo. Paalala, panawagan sa mga nakakilala na sa Panginoon. Ay, ala namang silbi. Ala namang silbi kapag ikaw yung nakakilala na sa Panginoon, ay ang buhay mo pa rin ay nasa makamundo pa rin. Di ba? Sayang lang. Nakuha nyo? Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, huwag niyong tularan yung mga pag-iisip ng tao sa mundong ito. Ay kung ikaw'y mananampalataya, 10 taon na ka ng mananampalataya, o 20 years ka ng mananampalataya, pero ang pamumuhay mo ay nakalaan pa rin sa takbuhin, sa kaugalian ng mundong ito, sayang lang. Di ba? Kaya panawagan, paalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na nakakilala na, tumanggap na, at naunawaan niya kung anong sakripisyo ginawa ng ating Panginoong Hesus. Huwag na ninyong tularan ang kaugalian sa mundong ito. Hallelujah. Yun po ang malaking challenge po sa atin. Habang tayo narinig sa mundong ito, lalo't ang kasama natin hindi mananampalataya, ang kasama natin sa ating tahanan ay hindi mananampalataya, nandun yung inuman, nandun yung video okay, lalo na paparating na naman ang Christmas season, pararating na naman ang New Year. Hallelujah, naglalaan ng panggastos para sa video okay, naglalaan ng panggastos para sa inumin, naglalaan para sa pangpulutan. Ay, ang hirap. Pag ano na kasama mo sa bahay, paano mo masasabing huwag tularan? Hindi ba sinasabi natin sa ating mga anak? Huwag mong gayahin yan. Mga kapagkada mo, nagmamagdangat sa barkada. Nakikita naman sa magulang. Hallelujah! Muli, sabi nung tatay na kinadalita, pinalo-palo yung tatay. Bakit ka nagiinom? Bakit ka naninigarilyo? Ay, nakagis na niya sa kanya. Natungkol yung bata, nagkaroon na ng muwang na siya umiinom. At naninigarilyo, tapos sasawin niya yung kanyang anak. Di ba? Minsan nga ako, galing kami dito, may nataanan ako. Nakakasulong kami isang bata. Bata ka pa lang talaga. Ano sila kilang ni Kael? May dalang sigarilyo. Hindi naman siya naninigarilyo. Tingin ko yung utusan ng tatay. Tapos ikaw sasawihin mo yung anak mo. Ba't ka naninigarilyo? Doon tayo eh. Diba? Isa po yan sa mga naging kaugalian na mahirap po talaga. Mahirap po talaga. Mas binibigyan natin ng importansya yung kagili-giliwan ng mundong ito. Pero ang kabiling-bilinan po ni Apostol Pablo, kayo nakakilala na sa Panginoon. Kayo nagpapagod na sa pagsamba. Kayo nagbibigay na ng oras tuwing linggo. Di ba? Pero bakit? Nakikita pa rin yung pamumuhay nyo. Wala pa rin pinagkaiba sa pamumuhay ng mga tao sa mundong ito. Hallelujah. Glory to God. Kaya nga po, kung titingnan po natin, at titingnan po natin dito sa may bandang gitna ng ating main verse, sabi po doon, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip upang malaman ninyo ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, hallelujah. Paano natin makikita yung kalooban ng Diyos kung tayo hindi nakapapamuhay ng straight patungkol sa ating sa salita ng Panginoon. Kaya makikita po natin kung ating pong isipin mabuti upang malaman ninyo ang kalooban ng Diyos. Di ba plano? Hindi lang kayo basta nakakilala sa Panginoon, hindi lang kayo basta pinili ng Panginoon, kundi meron din plano ang Panginoon para sa inyo. Amen. Kaya nga po ang title po natin, ang plano ng Diyos para sa iyo. Amen. Kaya mapalad po kayo. Mapalad po kayo. Dahil sa mensahe po na ibibigay po sa atin, makikita doon, maliwanag na may plano ang Diyos, ang Panginoon, para sa bawat isang mananampalataya. At nagtapos po
po tayo doon, papasok na po tayo doon sa pangalawang part. Sabi nga, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago. Amen. At yung pong unang punto po natin bibigyan din dito is yung salitang tularan. Amen. Mga salitang lagi nating nabibigkas, mga salitang lagi nating nai-advise, mga salitang naririnig natin. Di ba? Pero sa totoo lang, hindi natin alam i-applyan. Di ba? Hindi natin i-applyan patungkol sa buhay espiritual. Sa patungkol sa buhay ng isang mananampalataya. Yung salitang hayaan. Oo! Kaya natin magbigay sa ating kapwa. Oo, kaya natin mag-giveaway sa ating kapwa. Oo, kaya natin, hayaan natin yung ating mga anak sa kung anong gusto nila. Oo, hayaan natin na yung ating kapitbahay ay laging magulo. Kaya natin magpasensya. Pero pagdating sa usaping espiritual na may kinalaman sa ating Panginoon, napakahirap. Diba? Totoo yan. Totoo yan. Kahit po ako, naranasan ko yan. Minsan, may nag-uudyok sa'yo. Pagkagising, nauna na linggo ngayon, dapat atin ako. Biglang may dumating. Doon sa isipan mo, ayun nga pala, may pupuntahan ako. Ayun nga pala, may lakad ako. Ayun nga pala, ang dami kong labahin. Hala na. Hindi nyo hinayaan na mangyari sa inyo, yung binulong sa inyo ng Holy Spirit. Inunahan na kayo ng Holy Spirit. Na linggo ngayon, dapat nasa gawain ka. Tama? Hallelujah. At ang hinayaan nyo, yung sarili nyong kagustuhan. Hallelujah. Kaya nga po, napakahirap sa isang mananampalataya, sa isang tao na hahayaan niyang kumilos kung ano yung kalooban ng Panginoon. Paano po ni Apostol Pablo, sa bawat isa sa atin. Huwag nating tularan yung mga tao sa mundo ito. Sabi nga po sa Mateo 19 verse 14, ito pa ay nagpapaalala na ang Diyos ay may special na pagmamahal para sa mga bata at sa mga may pusong tulad nila. Di ba? Sa ating pong panahon, maraming hadlang sa kanilang paglago sa pananampalataya. Kaya responsibilidad natin bilang tagasunod ni Kristo na gabayan sila at protektahan. Ito. Gayon din naman, tayo mismo ay dapat magkaroon ng pusong katulad ng isang bata. Hindi po yan po yung konteksto ng Mateo 19 verse 14. Ano bang makikita natin sa bata? Ano bang na-obserbahan natin? Alam na natin yan. May pagsunod. Mapagkumbaba. Para sa panahon ngayon, ang hirap na. Pag mga batang lumaki na sa technology. Kaya natutuwa pa ako yung mga bata dito sa Ginabang, karamihan, dahil wala silang cellphone. Na-obserbahan ko pa rin. Tingin pa lang ni Lula, tumatahimik na. Pataasin mo lang. Kung sinong mabait, susunod. Pambera, pag ang isang bata, lumaki sa cellphone, tingnan mo na, ang laki ng mata mo, wala lang. Kasabi lang sa'yo, wait lang. Hallelujah. Pero pinagtitigilan pa rin ng ating Panginoong Hesus na ang attitude ng mga bata ay talagang ganito. Mapagkumbaba, nagtitiwala, masunurin sa Diyos. Ganyan. Ang tamang puso ng isang bata na hinirinis po dito na dapat tayo maging ganito. Kaya nga po, ang atin po munang binibigyan ng diin is yung hayaan natin. Nakukuha po niyo? Hayaan po natin na mabago yung ating puso, yung ating kaisipan. Na tulad ng isang bata.
Bakit? Sabi nga, ang katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Amen. Isa yun sa plano ng Panginoon. Yung mapabilang ka sa kaharian ng langit. Hindi sa kaharian ng impyerno. Hindi sa kaharian ni Satanas. Minarinig ako na isang preacher, sabi niya, pagsasalitain mo raw ang salitang Satanas, yung buo na, yung Satanas, yung Diablo. Yung iba kasi, ginatagyan ng malayaw, ni tanim. Hindi. Dapat yung pagbibig kasi nung laging buo. Laging buo, sabi niya. May malawak yung kanyang explanation doon eh. Pero, sabi nga, yung palayo, ibinibigay natin sa mga tapangs natin. Di ba? Ako, Dante, anong palayo ko? Ganda na lang, hindi joke lang. Nung araw, nung ako bata, ang palayang sa akin, Bicol. Sari-sari. Kasi bakit? Minsan tinatawag ko Bicol, Icol, doon din yung galing, tinanggalan yung B. Kasi bakit po? Bicolano, ako yung Bicolano lang, doon sa angkan. Sa angkan namin, pinangalakas ako sa Bicol. Kaya lumaki, nagising tawag sa akin, Bicol. Dahil yung mga palayang. Minsan, nag-aral po ako, etnan. Kaya nga kung pagtawag tayo, pagsasalitain po natin yung salitang Satanas, yung buo. Diba? Yung parang sinasabi yung Satanas. Pero dapat, may pangdidiri ka. Tama? Na parang kating-katiga. Hallelujah. Kaya nga po, hayaan po natin. Ginawa pong ilustrasyon ni Jesus ang mga bata na mayroong pagsunod, na mayroong pagpapakumbaba, na mayroong pakikinig, at mayroong takot. Diba? Hallelujah. Kaya ito yung ako medyo makulit, may takot pa rin. Talaga nga lang, dahil sa teknolohiya, galing-galing mag-English, pag pinagtagalog mo, ang hirap, epekto po ng technology. Hallelujah. Kapili-pili lang po ni Apostol Pablo, kung gusto mo na makabilang sa kaharian ng langit, huwag mong tularan ang kaugalian sa mundong ito. Ay, sino ba naman nag-aangad dito nang mapunta sa langit? Siyempre lahat niya, magtataas ng kamay. Paulit-ulit na lang yan. Hallelujah. So, binigyan din po natin yung salitang tularan. Pinakita na po natin isang ilustrasyon na binigay ng ating Panginoong Hesus, yung mga bata. Ang sabi ng ating Panginoon, Hesus sa Mateo 19 verse 14, hayaan ninyo, mga bata yan, lumapit sa akin, sapagkat yung ugali nila, yung katulad nila, ay mga mapupunta, ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Hallelujah. Alam po ba ninyo? Ha? Mayroong mapuputi na yung buhok natin, yung balat natin, nag-uumpay sa umpisa na tumulot. Di ba, sabi nga nung dati nating hari, malapit na tayo mag-amoy lupa. Pero yung puso natin, yung tayo sa pierno natin, dahil sa tigas ng ulo mo, ayaw mong sumunod, ayaw mong makinig, ayaw mong, magpalo kay Jesus. Amen. Anong pasunod? Ha? Hindi ka katulad ng isang bata. Kung ano yung inidad natin, yung pa rin ang inidad ng ating katigasan ng ulo. Tama? Hallelujah. Huwag naman tayo mag-isip bata na naging asa na tayo. Hindi ganun. Ang inaano lang po nito, ang pinagdidiin na lang po nito sa atin, natulanan natin sa mga bata, is yung kadaya ng pagkinig nila, pagsunod, pagpapakumbaba, at mayroong takot. Amen. Dapat natin i-apply po bilang mga nakakapakinig at nagkaroon na tayo ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen. Ang daming mga bersikulo sa Biblia na mag-i-encourage po upang hayaan natin
maranasan natin ang kabutihan ng Panginoon. Isa pa, sabi po sa unang Juan, chapter 2, verse 15 hanggang 17, wala dyan. Verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay nito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan, ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, at lahat ng pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Glory to God. Bandang huli, ang ganda ng sinabi ng verse na to. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Alam ko na topic po ito, nabibigyan ko din ito doon nung huli kong nung last Sunday. Tingnan po ninyo, encouragement. Ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Glory to God. Kaya ano? Parang kung tutugtungan mo natin yan, hindi naman natin dinadagdagan yung sinasabi doon sa Biblia. Pero kung uunawaan po natin, parang sinasabi, inia-advise po sa atin, hayaan nyo. Diba? Hayaan nyo makarating sa inyo, hayaan nyo matanim sa inyong puso, sa inyong kaisipan, sa inyong buhay, sa inyong buong pagkatao, ang kadakilaan, ang kabutihan, ang mensahe ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Okay, pangalawa po natin bibigyan din is yung pagbabago ng inyong mga isip. Pagbabago ng inyong mga isip. Natalakay po natin yan. Di ba? Yung natalakay po natin noon is bukas ang kaisipan. Ngayon naman, pagbabago ng mga isip. Parang kumukulit po eh. Hallelujah. Tingin po kayo dito. Ang bibigyan po natin ng puntong pangalawa, baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Diba kung nung una, sinabi na pag-aralan po natin, nabigyan po natin ng diin, natapik po natin yung pribilehyo ng pagiging bukas ang isip. Okay, bukas na yung isip nyo. Ha? Bukas na nga ang isip. Wala namang naging reaksyon, wala namang naging pagkilos, wala namang naging ginawa. Useless. Diba? Marami nagbubukas ang isip. Oo, ngayon nandito kayo nakikinig. Bukas na bukas yung inyong isip. Pero inuunawa ba natin yung sinasabi? Hallelujah. Ano po ba ninyo? Subukan ko rin po yan. Nung po ako ay nag-a-attend lang sa gawain, umuupo lang dyan, nakikinig. Bliss na bliss ako habang nakikinig. Unawa ko. Talagang intindi ko yung mensahe. Pero hanggang doon lang pala. Paglabas ko ng pintuan ng simbahan ng church, dati na naman. Balik na naman. Yung bukas ang isip, hanggang doon lang. During lang ng service. Pag-uwi ng bahay, ganun pa rin, walang nabago. Nakukuha po ninyo? Magpaplano. Puro sariling gusto. Nakakita ng hindi maganda. Lumayo ka nga! Ang kulit mo! Diba? Buti na lang, hindi ko nakasanayang
PIPI. Dahil yung magulang ko talagang sinanay din kami na hindi kami ganyan. Pero yung likas po nating kahinaan, yung likas nating, sabi nga, pagnanasa sa mundong ito, yung likas nating nakukupya natin sa mga tao sa pag-uugali ng mundong ito, bigla-bigla, lumalabas. Amen. Sabi nga, ang pangalawa nating punto is pagbabago ng isip. Hallelujah. Diyan po tayo. Amen. Pakipakita po natin ang ating Panginoon. Amen. Natutuwa po, alam mo ba, natutuwa po ako. Maikli lang sana to. Pero ang pinag-aralan ko kagabi, napakabuti po ng Panginoon. Ang pinag-aaralan ko siya, ang daming pumapasok, ang daming dumarating sa akin. Kaya tingin ko, magpa-party tayo. Magpa-party tayo. Napakaganda po kasi ng pag-aralan, yung Biblia, na, oo, yung iba kasi pag nagbabasa ng Biblia, yung buong ano po kasi, yung buong verse, kukunin na nila doon, pinakabuod. Pero masarap din pala, na yung words by word, himay-himayin mo. Diba? Kasi pang araw-araw natin gamit yan, kagaya ng salitang hayaan. Diba? Alam natin bigisin niya, kahit na hindi natin iniisip, minsan nagagawa natin hayaan. Hallelujah. Kaya nga po ito, dito po tayo sa pangalawang punto. Pagbabago ng inyong isipan. Kailangan po natin, bilang mga mananampalataya, ito po yung kailangan natin. Mananampalataya ka na nga. Pagka nagtataas ng kamay, pag sinabing, Hallelujah! Talagang lakas ng Hallelujah mo eh. Nakamay na ako, talo ba yung mic? Diba? Glory to God. Pag sinabing mag-thanks, talagang sunod na sunod. Monday pa lang, inire-ready na yung thanks. Pero wag ganun lang yun, nakapag-thanks ako. Walang sa puso niya, walang sa isip niya, ano ba yung mensahe ng pagtathanks. Hallelujah. Bagay, kung Monday ka pa lang, excited ka ng mag-thanks, may kumanda sa'yo ang Holy Spirit. Diba? Alam mo, napaka-importante ng pagtatithes. Hallelujah. Pero kung doon sa mga tao na hirap magbukas ng kaisipan, ang pagtatithes, ang laking problema sa kanya. Tama? Hindi kasi bukasan na niyang isipin. Ang piling niya, mawawalan siya. Hallelujah. Glory to God. Yan ang alam magbasa ng Biblia eh. Parang magbuka. Ang haba ng pagbabasa doon, ng pag-i-scroll, hindi rin magbubukas ng Biblia, kahit isang verse lang basahin, feeling niya, ang laking abala. Bakit ganun kasi nasarado ang isip? Ang pangalawang punto po natin, bukas ang isip para hindi natin magaya ang kaugalian ng mga tao sa mundong ito. Nakuha po niyo ako? Sana makuha yung pinagpapawisan ako. Hallelujah. Glory to God. Pagbabago ng inyong isipan. Hallelujah. Dapat, nung nakakilala na po tayo sa ating pananampalataya, kung naunawaan mo na ang salita ng Panginoon, dapat kasama yan sa pagbabago ang ating isipan. Hallelujah. Sabi nga, ang pagbabago ng isipan ay isang paraan na nangangailangan ng intensyonal na pagsisikap at pangako upang tayo ay makapamuhay ng isang buhay na kalugod-lugod sa ating Diyos. Diba? Kailangan po natin magkaroon po tayo ng pagbabago ng ating isipan. Kung ang ating isipan nung hindi pa tayo mananampalataya, ay masyadong nilamon, kinain ng kaugalian sa mundong ito, ngayon mananampalataya na kayo, hindi nakarapat-dapat sa inyo. Yun ang sinasabi sa atin ni Apostol Pablo. Hindi nakarapat-dapat, hindi na bagay sa inyo.
sinasabi mong born again ka. Pero yung kaisipan mo, walang nabago. Ay di wow. Kaya yung sagot mo ka puso Pablo. Ay di wow. Mamaya po, bago po ako magtapos, meron po akong isang ilustrasyon na ipapakita sa inyo. So, kailangan po natin yung pagbabago ng isip. Sabi nga, upang makapamuhay ng isang buhay na kalugod-lugod sa ating Diyos. Tama nga naman. Kung bukas ang isipan mo sa salita ng Panginoon, kung may pagbabago ka ng isipan, at yung pagbabagong yun ay pinalitan mo ng kaisipan na may focus sa Panginoon, nakikita mo. Malalakaran mo, masusundan mo kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Amen. Okay. Merong tanong. Bakit nga ba kailangan natin ng pagbabago ng isipan? Eh, mananampalataya na nga po eh. Di ba? Bakit ba kailangan natin ito? Di ba? Ay pabilang na nga ako sa church ng Tatsugat Priesthood Church Ginabong. Bakit ba kailangan pa? Diba? Sabi nga una, upang mapaglabanan ang impluensya ng mundo. Yun, kanina, medyo naanaw ko na yun. Nadaanan ko na. Para may sandata tayo. Kung bukas ang isipan mo, kitang-kita mo agad. Wow, mali yung ginagawa ko. Dito na ako. Diba? Amen. Bukas ang isipan mo na hahakbang ka pa lang, parang mali yung pupuntahan ko Kasi nga, bukas ang isipan mo, alam mo na mali yung direksyon na pupuntahan mo. Kasi nga, may pagbabago sa iyong isipan. Hindi na sinusunod mo kung ano lang yung gusto mo. Kundi may bago ng kaisipan ka na kung saan nakasandal na, nakakabit na sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory to God. Di na pagpagawa na gano'n. Hallelujah. Buti na lang nandiyan ang Holy Spirit. Siya po nagtuturo. Hindi ko pinangarap maging teacher. Ang pinangarap ko maging seaman. Pero hindi rin nangyari. Hindi ko pinangarap na maging dukha. Hindi ko pinangarap na nakapo sa pera, na walang bahay. Hindi ko pinangarap yan. Laging ang pangarap ko, umasinso sa buhay. Diba? Hallelujah. Pero ang Panginoon, alam nyo, katabi nga lang po ito, lagi na namin testimony mag-asawa, Marami kaming plano. Marami kaming puro magagandang plano. Na makita ng aming kapwa na kami umangat sa buhay. Makita ng aming kapwa na kapag kami uuwi ng probinsya, umaasinso na yung pamilya. Ganon Hallelujah. Pero, ang gusto ng pastor, mas talagang ay, glory to God. Hallelujah. Diretso na po tayo. Upang mapaglabanan ang impluensya ng mundo. Pangalawa, bakit kailangan mayroon tayong pagbabago ng isip? Sabi ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng inyong pagbabago ng isip, bakit nga ba kailangan natin na magkaroon pa tayo ng pagbabagong kaisipan? Ay, siyempre naman, mananampalataya ka na Mananampalataya ka na. Dapat may pagbabago na ang iyong isipan. Pangalawa na kailangan natin upang maranasan natin ang pagbabago. Pagbabago ng inyong isipan. Tapos pangalawang, bakit kailangan? Upang maranasan natin yung pagbabago. Ano tinutukoy dito pagbabago? Yung ating buhay. Yung ating buhay na dati lagi na lang tayong nangangamba. Na dati hirap na hirap tayo kung ano
na dati anong paraan ang gagawin natin upang magkaroon tayo ng regular na ang dami. Pero ngayon, dahil nabago na ang iyong kaisipan, na yung kaisipan niyan ay nakatungo na sa ating Panginoong Hesus. Easy na lang sa'yo. Lagi mong isipan mo, ipagkakatiwala ka, bahala na si Lord. Pero may pagkilusin ha. Hindi na lang, bahala na si Lord. Hindi, yung trabaho natin, hindi kusang darating yan. Yung papayag ng kurente, hindi kusang darating yan. Kailangan mag-effort tayo. Kailangan maghanap buhay tayo. Diba? Hallelujah. Pero yung pagbabago ng ating, kung nagkaroon tayo ng bagong kaisipan, mararamdaman natin yung pagbabago natin sa ating buhay. Hindi na ako ganda. Hindi na ako gano'ng natitigatig. Bakit? Ang daming problema, parang ang ganda ng pinagdaraanan ko ba? Grabe ako. Diba? Glory to God. Hallelujah. May pagbabago doon sa mga taong nagbago ang kaisipan. Amen. Glory to God. Hallelujah. Kahit nga maghapon ng ulam ko, tuyo. Parang masarap. Parang pakiramdam ko litsong manong yung ulam ko. Kasi punong-puno ka ng kaganapan. Isang dulot na bukas ang ating kaisipan sa salita ng Panginoon na kahit na ang ulam mo maghapon ay tuyo, may kaganakan ka pa rin. Mararanasan mo yung pagbabago sa iyong buhay. Hallelujah. Buti na lang. Nabago ang aking kaisipan sa aking kasama. Sakbak ko sa patay mapunta. Pangatlo, bakit kailangan natin magkaroon tayo ng bagong kaisipan? Pangatlo, upang malaman ang kalooban ng ng ating Panginoon. Glory to God. Una, upang malaman ang kalooban ng ating Panginoon. Isang tools po yun. Isang paraan yun para makita natin kung ano ang plano ng ating Panginoon. Sapagat ang ating nga pong title, may plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ngayon, hindi natin malalaman yan kung ang ating kaisipan ay yung pa rin dati. Sa title ka lang naging born again. Sa title ka lang tinatawag ng Christian. Diba? Pero yung ating isipan, nasa mundo pa rin. Hallelujah. Hindi natin malalaman yung kalooban ng Panginoon kung hindi tayo magkakaroon ng bagong kaisipan. Kaya nga po, ang topic po natin sa tinatalakay po ni Apostle Rumi. Baka maging Apostle Pablo. Ni Apostle Rumi tuwing alas 5 ng madaling araw. Patungkol po sa mga ugali, pagiging matured, spiritual, ng mga mananampalataya. Sa totoo lang po, maraming mga mananampalataya, tumanda na silang mananampalataya, pero yung kanilang panindigan sa pananampalataya, nananatiling bata. Nananatiling, tawag dito, mababa. Hindi nagmamatured. Matured lang sa panlabas. Tama? Pero yung kanilang puso, yung kanilang isipan, pagdating sa maturity, questionable? Tama? Questionable? Ha? Hallelujah. Kaya nga po, bakit kailangan po natin ang pagbabago ng kaisipan upang malabanan ang impluensya ng mundo, upang maranasan natin ang pagbabago, upang malaman ang kalooban ng mundo. Amen. Hallelujah. At malaman ang
ang kalooban ng ating Panginoon. Magbago tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isipan upang hindi tayo matangay ng mundo, upang ang Diyos ay malugod sa atin. Amen. Pag ang Diyos ay nalugod sa atin, ano ang kapalit nun? Makakabilang ka sa kaharian ng langit. Amen. May plano ang Panginoon sa iyo. Gusto niya makabilang ka sa kanyang kaharian. Glory to God. Talakpakan po natin ang Panginoon. Isaiah, eto na lang po. Dito na po ako, tatapusin ko po dito. Pero may kasunod pa po ito. Minsan din na lang uli. Ano? Hallelujah. Sabi mo sa Isaiah 55 verse 8 hanggang 9. Kung mga may Biblia po kayo. Mahalagang paalala sa atin na ang Diyos ay mas mataas kaysa sa atin. Ang kanyang kaisipan ay mga daan ay mas mataas kaysa ating mga kaisipan. At mga daan, kaya dapat tayong magkaroon ng tunay na pagtitiwala sa Kanya. Mga pasakop sa Kanyang kalooban at tanggapin ang Kanyang kalooban. Naisulat ko dito is yung pinaka-ano na lang. Kung ano yung pinakabuod nun. Amen. Isaiah 8 verse 8 hanggang 9. Isa pong paalala sa atin na ang kanyang kaisipan ay mas mataas sa ating kaisipan. Ano po ba niya? Ha? Ano ang pinakamatalinong tao dito sa mundo? Dahil sa kanyang talino, dahil sa kanyang kaisipan, makapunta man siya ng buwan, ng Mars, makagawa man siya ng maraming robot kung ano-ano, mga hectic na bagay. Wala pa rin yan sa kaisipan ng ating Panginoon. Dahil kung ano yung natatanggap mo, ano yung dahil sa kaisipan mo, napagtagumpayan mo, lahat yan galing lang sa Panginoon. Glory to God. Ang kanyang katatayuan, mas mataas sa ating katatayuan. Ang kanyang paninindigan, mas mataas sa ating paninindigan. Hallelujah. Kaya nga po, ano po ang dapat nating gawin? Hallelujah. Upang tayo makaiwas, upang huwag nating matularan ang ugali ng mundong ito. Magkaroon na po tayo ng bagong kaisipan na kung saan mayroong tunay na pagkakilala, pagpapakumbaba, pagsunod sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Bago po ako magtapos, meron lang po akong ipapakita sa inyo isang ilustrasyon. Pakiano nga? Yan. Nabigyan po natin ng punto yung hayaan. Pagbabago ng inyong isipan. Di ba? Isang verse lang. Ang lawak pala, ang dami pala nating matututunan. Ang dami palang sinasabi ng Panginoon. Hallelujah. Andiyan. Amen. Tingnan po niyo, yung nasa screen. Nakikita niyo na? Maliwanag po ba? Ha? Ito po, nag-i-scroll din ako eh. Nung makita ko yung bigla ako ngayon ito. Nakita ko po yun sa Facebook. At ano ko nga kay Daniel. Makita po niyo, yung kalsada ng karamihang tao, nandun sila sa konkretong kalsada. Tama? At mapapansin din nyo, tuwid na tuwid yung daan. At mapapansin nyo, ang dami traffic ang mga tao sa paglalakad. Kita? At ang kasunod sa baba, believe in God. Hallelujah. Believe in God. Sa kanan naman, napapansin nyo, obey God.
madamo, masukal, at bukod pa dun, paahon. Kaya ayaw ng iba dyan. Ang hirap dyan, ayaw mo yung apron, paikot-ikot, paahon, ang daming sukal. Kaya tingnan mo, apat lang yung lumalakad doon. Pero doon sa mga naniniwala sa Diyos, ang dami. Ano bang mensahe niya sa atin? Kung bukas ang isipan mo, mauunawaan natin yan. Ha? Mauunawaan mo natin yan. Marami kasi mga mananampalataya, maraming, hindi man mananampalataya, pero naniniwala sa ating Panginoon, hindi nila kayang isa pang buhay. Kasi bakit? Yung kaugalian nila, yung isipan nila, nandito pa rin sa mundong ito. Eh nangahawa sila. Kaya dumami sila ng dumami. Kilala mo naman ang Panginoon. Hallelujah. Ganun tayo eh. Mananampalataya ako. Pero ayaw gawin yung kanyang trabaho bilang mananampalataya. O yan tayo. Ang sarap makipaggamit sa mga kaibigan na nagmamagdamagan, ang pinagsasaluhan, puro mga gustong-gusto ng mundong ito. Ayan ba yung bumitaw? Diba? Pero kilala nila. Naniniwala sila sa Diyos. Gustong-gusto nila yun. Pero, yung iiwanan mo, yung totoo mong buhay, tatalikuran mo yung kaugalian sa mundong ito, ang hirap. Maghintay ka na lang sa akin, born again na lang. Kaya tingnan mo, pagdating doon sa pagsunod sa Panginoon, aapat sila. Habang doon sa easy lang yung daan, nagsisiksikan. Ganyan po ang tao. Ganyan po tayo. Naniniwala tayo sa Panginoon, kilala natin ang Panginoon, pero yung totoong pagsunod, hirap na hirap po tayo. Tama? Hallelujah. Alam ko meron pa po kayong ibang nakuha mensahe dyan sa ilustrasyon na yan. Glory to God. Tumayo po tayo na. Maraming naniniwala sa Panginoon. Pero yung sumunod sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon, hirap. Mabibilang nga, sabi nga, mabibilang sa ating mga daliri. Amen. Hallelujah. Sige po, kumakit po tayo. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, yung pong aming pinag-aaralan, yung pong aming tinatalakay. Hallelujah. Hindi lang po ito, Lord, basta namang napakinggan. Dalangin namin, Panginoon, na ito, Lord, ay kumapit sa aming buong pagkatao. At huwag bumitaw. Sa halip, ito ay makita sa aming pagkatao, Panginoon. Ito ay lumago at mamunga. Makita po ito, Panginoon, sa aming pamumuhay. Nakagaya po ng nais ni Apostol Pablo na alam po namin, Panginoon, yan din yung kalooban mo. Na ginamit mo lamang si Apostol Pablo upang ipabatid sa amin ang mga mensahe ito. Tunay nga, Lord, na napakahirap po na labanan. Yung kahinaan ng laman, yung kahinaan ng aming paningin, yung kahinaan ng katawang lupak ito. Pero Lord, bigyan mo kami, Lord, ng tibay. Bigyan mo kami, Panginoon, ng katandagan na mapaglabanan namin ang lahat ng ito. Kahit na po kami mamana ng palataya na. Dahil nakikita namin, Panginoon, yung tawag ng mundong ito, Panginoon, dahil ang laking, ang bigat. Ang bigat namin tanggihan, Panginoon. Ang hirap namin ayawan.
ni Apostol Pablo na huwag namin tularan ang kaugalian ng mga tao sa mundong ito. Mangyayari po ito sa amin. Makita po ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Nagpaplano kami, Panginoon, para sa aming kabuhayan. Lord, yung kabuhayan ito, Panginoon, ito, Lord, na ipakita mo sa amin. Sa pamamagitan ng pagbabago ng aming isipan, sa pamamagitan, Panginoon, ng pagtulad, Panginoon, doon sa mga tao nakakapamuhay ng tamang may paniniwala at pagsunod sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoon Jesus. Dalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo ang aming puso, ang aming kaisipan, ang aming pagkatao, Panginoon, kung kami nagiging mapagparaya. Lord, nagpaparaya po kami. Pakialman mo po kami, Panginoon. Pangunahan mo po kami, O Diyos. Ito pong puso namin na punong-puno ng kalumihan, ng kasalanan. Palitan mo, Lord. Palitan mo. Manahan ka po dito sa pamamagitan, Lord, ng mga salita mo na aming pinag-aaralan. Yung aming kaisipan, Panginoon. Mga kaisipan na puro pagpaplano para sa aming sarili, Lord. Lord, baguhin mo ito. Baguhin mo, Panginoon. Kung yan lumaman dito sa kaisipan itong Panginoon, yung makalulugod sa iyo, dahil ang sabi mo nga, Panginoon. Hallelujah. Kung ang kaisipan namin, Panginoon, ay bago na at nakatuon na lang sa iyo, God, mapapabilang kami sa kaharian ng langit, nakagaya ng mga bata, mga kaugalian ng mga bata, Panginoon, na may tamang pakikinig, tamang pagsunod, mayroong takot. Hallelujah. Mga banal, salamat po, Lord, sa tinatalakay namin ngayon. At ang bawat salita nga, Lord, na nahahayag. Wala kaming ibang dinadalangin, Panginoon. Ulitin po namin, Panginoon. Na ito, Lord, ay magsilbing patuto sa buhay ng bawat isa sa amin. Marami po, Lord, salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. Napakabuti mo, God. May pinagdaraanan man kami mga pagsubok sa buhay, pero Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang aming pangahawakan. Ikaw lamang, Panginoon, ang magiging kalakasan namin karunungan. Salamat po, Lord. Salamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Pangalawang bahagi po ng ating gawin. Pangatlo, pagbabanal na hapunan. Gagawin po natin ito bilang pagsunod sa habilin po ng ating Panginoong Hesus na tuwing kayo magkakasama-sama, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang dami na ating dapat balikan sa ginawa ng ating Panginoong Hesus na magsisilbing inspirasyon natin upang makita natin yung plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sa oras pong ito, huwag po ninyong hayaan na sa pagtanggap ninyo ng tinapay at ang inuming ito, hindi nyo maranasan yung biyaya ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. Yung pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, ito po hindi sa Kanya. Para po sa atin lahat yun. Hallelujah. Amang banal, salamat po, Lord,
Salamat muli, Panginoon. Kasalo na naman kami. Magbabaha-baha. Tatanggap ng iyong katawan at ng iyong dugo. Ang tinapay at ang inumin na nasa aming harapan, pagpalain mo po ito, God. Linisin mo, Panginoon. Na sa pagtanggap namin ito, God. Hallelujah. Ito'y may kapangyarihan, Panginoon, na lubusang magpabago ng aming isipan, na lubusang tulanan namin ang ginawa ng aming Panginoong Hesus sa mundong ito. Hallelujah. Salamat, aming Panginoong Hesus, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan, sa bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sikarabakaya, Rabakaya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Matthew 26, verse 26. Habang sila'y kumakain, tumakot sila si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinagati-hati niya yun. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po. Tanggapin po natin. Kainin po natin ng sabay-sabay. Hallelujah. Hallelujah. Pagdating ng verse 27, sinabi ng ating Panginoon, pagkatapos dumakot siya ng kupa, nagpasalamat sa Diyos, at ibinigay yun sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito. 28. Sapagkat ito ang aking dugo, nakatibayan ng tipahan ng Diyos. Ito ang aking dugo, ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. At 29, sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sabay-sabay po natin. Ito po natin sa ating mga tabi. Sabay-sabay po natin. Hallelujah. Amen. Gusto kong awitin yung kinanta ni yung galing ginawit ni Sister Lilan. Amen. Sige po. Pagpunaan tayo ni Sister Lilan, awitin po natin yung worship na kinanta niya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Kalbaryo, ang siyang-anan na pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, pagdarap ng kabiguan. Ikaw ay nagwagi, Important mo yun, mga ako'y kamay. pala'y Hallelujah. sa'yo. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Pinaig ka mataya, Amen. sa bahing walang lagas. Amen. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus.
Nais ko ang presensya dakila. Pag-ibig mo Bawit po tayo. Hallelujah. dakila. Ibayan po natin. Tatakila ang ating Panginoon. Hallelujah. Yung presensya mo, Lord, ay aming maranasan. Sapagkat walang may papantay sa'yo, sa iyong kadakilaan. Salamat po, Lord. Salamat. Ang pangalan mong Panginoong Isus ay tunay na dakila. In Jesus' name, Amen. Amen. Hello. Nataka na po tayo mga kapatid sa tithes and offering. Mapagbibigay po namin kami. Nais ko lang po ibahagi salita ng Diyos na nagmumula sa Corinto chapter 9 verse 15, 12 to 15. Dahil sa inyong pagbibigay, hindi lamang ninyo tinutulungan ang nangangailangan ng mga mananampalataya na sa Judea, kundi magiging dahilan din ito para marami ang magpasalamat sa Diyos. Sapagkat pinapatunayan ninyo ang inyong pagtulong sa sinusundan ninyo ang magandang balita tungkol kay Kristo na iyong pinaniniwalaan. At dahil sa pagtulong ninyo sa kanila at sa iba pa, pupurihin nila ang Diyos. Puso silang nananalangin para sa iyo dahil dakilang biyaya ng Diyos na pinamalas niya sa iyo. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kaloob na hindi natin kayang ipaliwanag. So mga kapatid, dumating na po yung panahon ng oras na tayo din po na anak ng Diyos ay magkaloob po sa Kanya. Magkaloob po tayo sa Kanya ng bukal po sa ating puso na may kasamang pagmamahal at pag-ibig sa ating Diyos. Naniniwala po ako na bawat isa nito ay makapagbibigay sa Diyos na may bukal na puso at may pagmamahal sa Kanya. Mga kapatid, tayo po ay magbigay po sa ating Diyos. Blessed be the name
iyo ko po ang iyong ulo. Lord, maraming salamat po sa oras na ito na kami nagkatipon-tipon sa iyong bahay sambahan at nakapakinig po, mahal na Ama, ang iyong banal na salita na batid po sa amin ng aming mahal na pastor. Ito po ay aming magagamit sa aming ikabubuhay, Panginoon. Ito ay mananatili sa aming puso at isipan ang iyong mga banal na salita. Lord, dalangin namin ngayong oras na ito ang mga binigay ng mga anak mo, Panginoon, na ito iyong ibalik sa kanila ng liksik at umaapaw, Panginoon. Dalangin po din namin sa oras na ito, Panginoon, na kami iyong patuloy na pagpalain, Panginoon, patuloy na iyong gabayan, Panginoon, patuloy na isagat ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Gayon din po ang mga kapatid namin na wala rito ngayon, Panginoon. Iyo po silang bantayan, Ama. Lagi mo po kaming iligtas sa anumang kapahamakan, Ama. Lord, ang bayayang ito, Ama, ay aming gagamitin sa ikalalago ng aming church, Panginoon. Sana po, Ama, sa susunod na week, Ama, ay lalo po pa pagtibayin ang mga puso namin, Panginoon. Lalo mo po pang Panginoon na ibigay sa iyong mga anak at ibigay ng inyong mga anak na karapat-dapat dito, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa lahat-lahat. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Hallelujah. Ayan po, meron po tayong mga announcement. Hindi po dahil si Sister David. Ako na lang. Meron po tayong, yan po, malapit na po ang 2026. 10 months na lang. Count na po natin. Yan, meron pa, Spirit and Fire 2026. Meron po tayong contribution dyan. So, mag-ipon-ipon lang po. Gaganapin na po yung sa Baguio. Pero may confirmation pa naman po. Amen. Next is ang ating apostolic teaching. Apostolic teaching every apostolic teaching po every Monday to Friday, 5 a.m. Kaya Google Meet po yan. Join po kayo. Marami po tayong tututunan. Lalo na po ngayon, spiritual maturity po ang topic ng ating apostolic teaching. Follow ng ating daily journey, 6 a.m. At naniniwala ko, marami po dito ang interesado. Amen. Interesado pero hindi nakaka-join. Glory to God. 6 a.m. po yan, Monday to Friday. Then, morning prayer online, 7 a.m. Monday to Friday din po yan. Kasunod lang po ng daily journey. Next, Roar Night po, speaking in tongues, Monday to Friday, 8:30 p.m. So, hindi po tayo nauubusan ng gawain. Talaga pong busy kung gano'ng ka-busy ang kaaway natin, gano'n din po ka-busy si Lord para bigyan po tayo ng pagkakataon na hindi ma-occupy ng ating ang ating isipan. Amen. So, midweek po, Wednesday, 6 p.m. sa Bustria Compound po yan. Inibitahan po namin kayo sa so 24, meron pong gaganaping Christmas celebration din po doon. So, yan po. We invited everyone. Next is morning watch natin every Saturday, 5:30. 6 a.m. 6 a.m. onwards. Ayan po, doon po kanina po tayo susunod. Pag wala po na-announce this week, definitely po, dito po tayo sa church ng Saturday. Amen. At next po, ang youth talk every Saturday,
minsan 1 a.m., minsan 3. Depende na po sa availability ng mga youth kasi marami din po silang ginagawa. Pero I think ngayong vacation naman, masusunod na yung oras nila 3 p.m. Amen. Next is prayer meeting online. Every Saturday po yan, prayer meeting online. Kung hindi po kayo maka-attend ng on-site natin na lagi in-schedule ng morning watch, attend po kayo ng prayer online. 7 p.m. by Google. Next is Sunday. Yan, Sunday. Next week po. Sunday. 9:30. Kasabay po yan ang ating Christmas celebration and Thanksgiving. Amen po. So, 9:30 after po ng service, proceed po tayo sa program po natin. Ano ba yan? Kung may mga presentation po kayo, meron pa po kayong ibang gustong i-alok para sa celebration po natin next week. Open pa po yung ating GC or pwede po kayo bago kayo umuwi, approach na po kami. At announce ko na rin po yung mga workers, meeting po tayo later. Short meeting lang din naman para sa finalize po natin yung ating gagawin next Sunday para sa ating Thanksgiving celebration. Okay? Wala pong aalis. Wala mo nang uuwi. Yan. Diyan din po, kasabay po yung Kingdom Kids. I hope yung mga teachers, meron din sila presentation para sa mga bata next week. Okay, pwede kahit next week na rin tayo magkaroon ng presentation para sa mga bata. And next, may presentation yung mga bata ngayon. So, go ahead. Tara. Okay, mga bata. At sa susunod na linggo, kung pwede po, mag-dress tayo na green and red. Green and red ang motif natin next week. Yan ang Christmas celebration natin. Yan po pala, baka doon sa mga nanay na hindi po makatanggal meeting, papapiwan ko na lang din po kayo, potluck po tayo. Magdala na lang po kayo kung anong kaya niyong dalhin para sa ating Christmas celebration. Yung mga nanay na gusto na po umuwi after ng meeting. Pero kung hindi naman, okay lang mag-stay kayo. Then, yun po, meron din po tayong ano ba yan? Exchange gift. Yan. Kano yun? 150. 150 per head. Unisex na po ang gawin yung gift para lahat po, kung kanina naman po yung mapunta, okay lang. Palakpakan niyo natin, Lord! One, two, three, go! Ang Diyos ay mabuti, mabuti sa iyo. Ang Diyos ay mabuti, Sa bahay tulad ko, ang Diyos ay mabuti, mabuti sa iyo. ang Diyos ay mabuti. Sa batang tulad ko, ang Diyos ay mabuti, mabuti sa iyo. Ang Diyos ay mabuti. siya. Dito na lang tayo, dito na lang.
po. Tawain, dito po tayo sa harap lahat. Muli. Excited na umuwi. Hallelujah. Sige po, dito tayo lahat sa harap. May bayak na senior. Kan. Sige po, okay papayag nyo wala kayong holding one. Hallelujah. Huwag po kayong papayag. Huwag po kayong papayag na wala kayong holding one. Yun mo. Tumayo ka dito. Amen. Hallelujah. Tandaan po nyo yung mga ka-holding hands nyo. Amen. Amen. Narinig niyo po ako? Amen. Tandaan po nyo yung mga kahawa kamay nyo ngayon. Hallelujah. Yan po yung pagpipirin nyo mamayang gabi. Tama? Hallelujah. Automatic, dalawa ka yung pagpipirin mo. Kaliwat kanan. Tingnan nyo nga kung mabuti sa kaliwa nyo. Amen. Para matandaan nyo, yung sa kanan. Amen. Hallelujah. So, yan po. Bilang mananampalataya po, dapat marunong po tayo o natututo tayo ipag-pray po yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Lord. At bago po ako mag-pray, iniimbitahan ko po kayo bukas ng alas 6 ng umaga sa online daily journey. Bukas, tama? Meron po tayong speaker daw na mukhang artistahin ng datihan. Inaasahan ko po na naka-online ng iba sa inyo. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Nakikita ko, Panginoon. Nakikita ko, Panginoon, ang isang mahabang linya, Panginoon, na dinadaluyan, Panginoon, ng iyong ng aming pananampalataya. Para pa Lord, na nag-aapo ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Nakikita ko ang isang putol na tali na pinagduktong-duktong, Panginoon, na nagkakaisa, Panginoon. Dumadaloy ang iyong presensya. Dumadaloy, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Dumadaloy, Panginoon, ang kagalakan na nagkagaling sa iyo. Oh, rababakaya, rabasite. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat. Yung kalakasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kalakasan nagmumula sa iyo, sa aking kahawak kamay ngayon, Panginoon, ay maranasan din niya. Lord, yung aking nararanasan, mga patutoo ko sa iyo, patutoo na nanggagaling sa iyo, Panginoon, maranasan, Panginoon, ng kahawak kamay ko ngayon. Lord, hallelujah, salamat, ako'y pinagaling mo sa aking karamdaman. Lord, maranasan ito, Panginoon, naka-holding hands ko ngayon. Hallelujah. Narito kami, Panginoon. Lubusang binubuksan, lubusang gusto namin magkaroon ng bagong kaisipan. Ayaw na namin tularan ang mundong ito, God. Gusto namin, Lord, yung mga lingkod mo, nakagaya nila, Apostol Pablo, Lord, yun ang nais namin tularan. Sapagkat yan, may pangako ka, may plano ka sa aming Panginoon.
na mapabilang kami sa iyong kaharian. Hallelujah. Marami pong salamat. Marami pong salamat, aming Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Ahayo mo kami, Panginoon, na punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng pag-asa, may malawak, may matibay na pananampalataya. Salamat po, Lord. Salamat sa iyong kabutihan. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen.